Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano ang ganap para kay Pisces. First card, we have the finances card. So, Pisces, maaaring ang iba sa inyo is going to be focusing more on your finances. Okay? So, siguro sa ngayon, baka merong mga financial blessings na paparating, merong mga kailangang financial decisions siguro na kailangang gawin, no? Yung mga ganun. Kaya you will be more focusing on your finances at this time. Keep the faith. Okay, always keep the faith, hope and faith actually, 'di ba? Kasi kapag ganyan ka, very positive, no, yung lalabas na energy from you when you are keeping your hope and faith alive at all times, kahit ano man ang hirap ng buhay, no, na maaaring nararanasan ninyo, anumang klaseng mga obstacles or anumang klaseng mga problema, no, ang nararanasan ninyo, huwag kayong mag-alala. When you are hoping for the best possible outcome, malakas ang inyong pananampalataya. Pasasaan ba, no? One day, giginhawa ka din, masosolve mong problema, diba? Kaya always think positive and always feel positive, always project positivity para nang sa gayon ma-solve mo na, no? Ma-solve mo yung mga problema ng mas mabilis. We have dietary change. Ayan. So, ang iba sa inyo, Pisces, ano, baka kailangan mo sa ngayon na baguhin na yung diet mo, baguhin na yung ano mo, baguhin na yung mga kinakain mo, iniinom mo, 'di ba? Pwede na ngayon mas magiging health aware ka na and health conscious ka na. Kaya maybe you are also going to start to change, 'di ba? Your diet, the food that yung mga food intake mo, mga supplements mo, yung mga ganon. So baka i-reevaluate mo 'yan sa ngayon. Changing your mind, puro change, no? So maaari na biglang merong pagbabagong mangyayari dito. Maaaring napagplanuhan mo na 'to, maybe nakakasa na, kumbaga ready na, 'no? Tapos all of a sudden, meron kang change of heart, 'di ba? Maybe you are changing your decisions, your stand, mga ganyan sa mga bagay or maaring sa mga bagay na pinagplanuhan mo. Baka instead of pursuing kung ano man yung plano mo, baka iibahin mo ngayon ng takbo, kumbaga ng ano mo, ng isip mo, no? Iba ngayon ang pagdedesisyonan mo. So, gano'n. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo, and also maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin, and also please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, first card ninyo dito, Ace of Pentacles. So, wow, kaya may finances kasi merong pagbabago, no, na magaganap sa inyo, sa takbo ng inyong kaperahan. So, Ace of Pentacles is a new beginning energy, no, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, ngayon, mas magiging prosperous ka, mas magiging abundant ka, mas magiging yayamanin ka. Maaari na yung perang ito could come from various sources. Pwedeng iba-iba ang panggagalingan or pwedeng isa lang ang panggagalingan nito pero bonggang-bongga talaga ang amount of money na pwedeng dadating sa'yo. Sorry po. So, pwedeng ano yan, pwedeng windfall of money, pwedeng may winning, pwedeng inheritance, pwedeng galing sa trabaho mo. For the job well done, pwedeng may bonus ka, pwedeng ganyan. So, ito na yung simula, no, ng continuous inflow of money. Ito na yung simula ng mas matibay mo na pundasyon pagdating sa iyong finances, 'di ba? So, ito na, magiging abundant and prosperous ka na. So, we have the Seven of Swords. Si Seven of Swords, this is an energy of liar, cheater, and stealer. Kaya mag-iingat kayo. Okay? Huwag kayong pabubudol, no? Huwag kayong pabubudol sa mga tao, lalo-lalo na sa ngayon, ano? Ang daming manluloko ngayon, daming sinungaling. Kaya as much as possible,
lagi lang dapat kayo na merong lagi kayong merong presence of mind. Diba? Presence of mind at lakasan ninyo yung radar ninyo para maramdaman ninyo agad kung sino dito yung manloloko, kung sino yung sinungaling. Diba? Kasi ang dami na nila. Okay, Pisces, para hindi ka mabiktima. Alright? At lalo-lalo na, kahit kilala mo nga kahit kapamilya mo nga, naloloko ka pa di ba? So, lalo na yung ibang tao na hindi nating kadugo, ang easy-peasy lang nating maloko. Kaya huwag kayong papaloko. Okay? Nine of Cups, napakaswerte mo ngayon, Ang swerte mo sa pera, may material success din, financial success. This is happiness and joy, so you are going to be blessed, In the next few days, magiging blessed ka. There are so many blessings, lalo-lalo na pagdating sa finances and material things. Maraming biyayang dadating sa'yo. At saka, Pisces, this is happiness, This is merong happy pills, kumbaga. 'Di ba? So, magiging masayang-masaya ka ngayon. Lalo-lalo na yung mga heart's desires mo, yung mga wishes mo ay maaaring mag-come to fruition na din sa ngayon. Merong mga wishes and dreams that are coming true para sa'yo, Pisces. Kaya, good for you and good luck. So, we have Knight of Pentacles. Ayan. So, si Knight of Pentacles, very patient na tao, very responsible, very practical. Kaya maganda tong i-embrace mo din ang energy niya. Lalo-lalo na ngayon may mga perang dadating sa'yo, di ba? May mga material success, financial successes na dadating. So, dapat lang talaga na hindi kayong magdedesisyon ng basta-basta. Talagang kalmado, kailangan maging kalmado ka, pag-isipan mabuti kung paano i-manage ang pera, paano i-manage yung inyong mga blessings, 'di ba? Para hindi mo masayang. Hindi ka magiging one day millionaire kumbaga, 'di ba? So kailangan talaga i-embrace mo si Knight of Pentacles sa ngayon. Pagplanuhan, pag-isipan, pagdesisyonan ng mabuti, ng maayos, 'di ba? Ang lalo-lalo na pagdating dito sa inyong kaperahang aspeto, okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.